You also asked question kung dumadaan ito sila sa counseling. Kasi hindi basta-basta yung pinagdadaanan nila ngayon. Buong Pilipinas at buong social media, pinag-uusapan sila ng hindi sa kabutihan na, kundi mas nangingibabaw ngayon yung mga kasamaan nilang ginawa kaysa sa kabutihan na nakamit ni Carlos sa Olympics. Very short time lang yung na-highlight yung pagkapanalo ni Carlos. Parang ang bilis lumipas. Pero itong kanilang mga bad actions towards their family, hindi maputol-putol. Lalo't higit yung audio na yan. Yung audio na inaakusan niya ang nanay niyang sinungaling ka pa, magnanakaw ka pa. Hindi siya maputol-putol. At magbasa tayo guys ng mga statement ni Carlos Yulo, positive and negative. Kasama na rin yung mga pahayag ng kanyang mga mahal sa buhay. So, umpisahan natin dito. And actually guys, kaya ko natanong pala yung mental, ano tawag dito, kung nagka-counseling ba ito si Carlos Yulo at saka si Chloe San Jose, kasama na yung pamilya ni Carlos kasi matindi yung tirada sa kanila ng mga tao ngayon. Ang dami nang nakikialam, talagang sobrang dami na ng mga celebrity. Tayo, kung ako, halimbawa, kung nagbablog man ako ngayon dito, very limited yung aking influence kasi hindi naman ako sikat na vlogger. Pero itong mga, itong mga katulad ni Miss Elizabeth Oropesa, itong mga personality sa showbiz na pumupuna, sila Vice Ganda, si Boy Abunda, who else? There are so many names to mention na pumuna sa kanila. Sabi pa nga ng aking isa sa mga nag-comment ko sa isang video ay inaantay nila na si President PBBM na yung pumuna kay Carlos dahil parang yun na lang daw yung hindi nagsasalita. O diba? So, marami ang nagre-react. At importante sa isang tao na may pinagdadaan ng bullying, personal attack, importante yung counseling kasi tao lang tayo, madali tamaan yung ating ego, madali tayong humina doon sa atake sa atin ng mga tao sa social media. Ako nga to be honest with you, hindi ako nagbabasa lahat ng comment dahil hindi yan makakatulong sa mental health ko. Ito pa kaya si Carlos na buong Pilipinas ang bumabatikos, hindi lamang mga nasa physical kundi pati yung nasa social media. Mas marami yung impact na nanggagaling sa social media kaysa sa personal attack na na-encounter niya personally. Kasi may mga, syempre, may mga pa rin sa kanya, nagmamak personally kung lalabas sila, di ba? Hindi naman lahat sasang-ayon, hindi naman lahat isi-cheer siya sa mall o kung saan mga public places siya pumunta. Ang iba talaga niyan ay imamak siya or i-insult siya. O, maraming pwedeng atake ang pwedeng gawin sa kanya. Pwedeng i-make face siya ng mga taong makakakita sa kanya in public places. Kaya importante ay dumaan siya sa counseling, baka hindi nila ito makayanan na atake ng sambayan ng Pilipino kasama ng social media. At syempre, yung parents din ni Carlos, kasi kahit gaano kasama ang anak, kirot ng isang ina na pinanggalingan ni Carlos ay masakit. Walang katumbas na sakit yon. Mabuti nga yun, nag-labor siya, may katapusan. After the labor, the pain was right there only. Pero itong pain na nararamdaman nila ngayon, physically, mentally, emotionally, this is the pain that really not easy to remove. So all of them must undergo counseling.
kasi hindi na ito maganda para sa kanilang mental condition o kanilang tinatawag ni Carlos na ano niya, yung mental health, yung nakatulong sa kanya na nare-recognize lang niya si Chloe, samantala yung nag-alaga na kanyang well-being ay si Miss Hazel. Diba? So, kailangan niya ng ng mga taong expert pagdating sa mental health. Hindi lamang nitong dalawa na to, hindi lang ni Carlos at ni Chloe, kundi buong pamilya niya, even sila Eliza, si Eldrew. Kailangan nila mag-undergo talaga ng mental counseling, yung counseling sa kanilang well-being. At magbabasa po tayo guys ng mga statement ni Carlos Yulo mula nung pumutok yung issue up to the present. Hindi ito lahat pero some of the statement of him. So we'll read. Bukod sa incentive po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowance sa pag-gymnast ko. Nung nakuha na yung bank account ko po na yon, dun ko po na nalaman na inubos niya yung laman noon. Ang nasa akin po yung bank statement ng mga withdrawals po na ginawa niya po. So, ito ang pinakauna-unahang statement na nilabas ni Carlos simula noong pumutok yung kanilang issue. So, na ang makakasagot lang nito ay silang mag-ina dahil sila lang naman ang nakakaalam sa movement ng kanilang, yung bank movement ni Carlos. So, another, let's read. Ang payo ko kay Eldrew, magsanay siyang mabuti. Tingin ko magkaiba ang landas na tatahakin namin. Marami siyang malalaman sa training, lalo na mahirap yung paghahanda katulad ng naranasan ko. Agree with this. Hindi madali yung mag-training ka lang na ready lang ang physical mo. Most important is your mental. Kasi yun yung diyan ka kukuha ng focus, ng tamang yung balanse. It will always be your mental health or your well-being mo kung gaano ka strong. Kaya tama naman itong advice niya sa kapatid niya. Okay, let's read another one. Ang message ko po sa iyo, Ma, na mag-heal kayo, mag-move on. Tawad ko na kayo long time ago pa. Pinagpe-pray ko po na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung ginawang paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics, Carlos Yulo. So ito yata yung nasa hotel pa sila sa Paris, hindi pa sila nakakauwi. Actually, this message really from him is a good statement na kaya lang kasi hindi pa niya sinasamahan to ng aksyon. Dapat kasi pag pag ganito nag-statement tayo, natigilan na natin ito, puntahan mo para may kompleto yung statement mo. Hindi lang pa sa social media, kundi puntahan mo talaga para matapos na itong mga issue ninyo. At alam mo yung statement niya dito na sinabi niyang mag-celebrate na lang kasama ng mga paghihirap nila ng mga atleta. Ito yung hindi nagawa with the family, yung ingrande, hindi man maging ingranding celebration, pero at least konting salo-salo, yung pampamilyang salo-salo na kasama yung pamilya na matatawag natin na victory celebration. So, next.
Bukod sa incentive po na sa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastic ko. And noong nakuha ko na yung bank account ko po na yon, doon ko po nalaman na inubos niya na yung laman nun. Ang nasa akin po yung mga bank statement na mga withdrawals po na ginagawa niya po. So dito, itong mga ganitong klaseng pahayag, hindi na ito dapat nilalabas kasi nagkwenta na siya ng mga ng mga pera-pera at hindi maganda na totoo man o hindi itong mga statement niya about sa pag-aakusa niya sa kanyang nanay na paglustay ng mga incentives. Hindi na ito nakabuti sa mga nakakabasa at nakakanood kasi ganun lang pala ang buhay, kwenta-kwenta lang. What about kung very bad mother si Mrs. Yulo na niresbakan siya na kwenta din mula sa siya ay ipinanganak, yung pagpapalit ng diaper, yung pagpupuyat, yung hindi sa kanya pag-aalaga na halos hindi madapuan ng lamok at langaw, yung lahat, yung pagtimpla ng gatas, yung pagpapaaral. Kaya alam niyo siguro kung very bad mother din siya, niresbakan siya ng ganitong yung mga accounting nila, di ba? Yung i-account o tawag dito, may term, mag-inventory sila sa kanilang mga buhay-buhay, yung mga pinagdaanan, pero hindi din kasi, which is good na hindi ginawa ni Mrs. Angelica to release a statement regarding sa riskback kasi it will not also give good moment to Carlos. So, very bad, very sad. So, next po. Siyempre, nandoon yung pain na sabihan kang anak mo na magnanakaw. Gusto kong sabihin, saan yung ninakaw? Tapos sumagot dito, yung prinsipyo po kasi rito wala po sa liit o laki ng amount na incentive po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya, wala ko pong consent yung pinopoint ko po sa kanya. Ayan. Hindi nga talaga maganda itong mga inventory nila sa isa't isa about sa pera. Kasi itong mga pribado, dapat itong mga tanong na ito kay Carlos ay sinabi na lang niya sa mga taga-press na personal po ito, money matters, hayaan nyo na pong irespeto nyo ako na kami na lang ang mag-usap ng nanay ko tungkol dun sa pag-check and balance ng pera, ng mga incentives ko. Sana po irespeto nyo ang magiging sagot ko na hindi po ako magsasalita para na rin sa katahimikan ng pamilya namin. Pero ito nito binulat-lat niya talaga yung mga pagkukwenta ng pera. So itutuloy po natin yung pagbabasa natin ng mga collections of statement ng ating pambansang gymnast at yung kanyang iilang miyembro ng pamilya. So let's do this. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ang kinalakihan. Unang-una, lumaki po si Chloe sa Australia at yun yung nakagisnan niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit. About po doon sa mauubos ang anak ko na nasabi ng mama ko, unang-una po si Chloe po ay may sariling income. Lahat po nakikita niyong gamit at yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. Ang tanong is, ano ang trabaho ni Chloe? Social media, yung TikTok niya, yung Reels, yung YouTube. Yung YouTube niya walang monetized sign walang monetary sign.
So, kung meron man siya kinikita sa TikTok, gaano ba kalaki ang kinikita sa TikTok? Millions? Di ba depende kung masyado kang sikat, siguro millions. Pero kung hindi naman katulad nila Ivana Alawi na ang daming mga followers, hindi siya mag-earn ng million. At sa klase ng kanyang pinoproject sa social media na very lavish, very magara, I think income from social media would not be enough to feed your travel, your luho, your whatsoever. So, dapat mas dinepend sa kanya dito yung kanyang girlfriend kaysa sa kanyang magulang. Well, hindi tayo doon kukontra dahil ganon din ang mga ginagawa ng mga asawa minsan. Dinedefend nila yung mga wife, husband, kaysa sa parent nila. Pero, hindi ibig sabihin na akusahan mo din ang iyong ina or ama sa social media. Mas maigi talagang kung nasunod lang ang call ng publiko is to really go home and settle your personal problem and issue. So let's go to the next. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na iyon. Yung principle ko po kasi dito is wala po sa liit at laki ng amount ng incentive po ang ginalang niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala pong consent. Alam niyo dito, itong ganitong klaseng statement ni Carlos ay pangangwenta na rin to kasi 'di ba may siya diyan interview na hindi na daw niya hinahanap pa, hindi na daw niya pinakailaman pa, binigay niya na daw 'yon. Pero dito lumabas na nangangwenta pa rin siya. Hinahanap pa rin ni Carlos kung paano ginastos ng nanay yung pera niya, mga incentives niya. Guys, mga random lang to statement ha, hindi to yung pagkasunod-sunod mula nung pumutok yung issue. Ito ay random statement ni Carlos. Now, punta naman tayo dito sa statement ng lolo niya. Nakaplano din sana kami pumunta pero napag-isip-isip namin, magmumukha kaming kawawa doon dahil hindi na kami pinasalubong ng pagdating niya. What more kung dyan para lang kaming fans niya. This is a really very heartbreaking statement from an old grandfather na isa sa mga naghahatid sundo kay Carlos way back nung nagta-training pa lang siya sa, diba, meron silang mga mga photos na lumabas na hindi pa nga talaga sa formal na training center siya dinadala, kundi sa park na may mga facility, may mga hurdle. So, kaya siguro ito napa-statement din to si Lolo dahil isa siya sa mga naging kabahagi ni Carlos sa kanyang umpisa. Pero pagdating sa tagumpay, walay, kinalimutan na. Okay, so very heartbreaking. Next, random tayo. Humingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko po sa interview. Pagod at puyat ako sa kakapanood sa iyo noong mga panahon na yan. Di makatulog sa tuwa. Patawad, anak. Ito yung statement na binatikos dito si Miss Angelica na fake daw yung statement na to. Na hindi daw sumuporta kay Carlos bagkos yung Japan ang sinusuportahan, yung Japanese athlete. Alam nyo guys, kasi meron nagdibang, di nga, nanonood ka ba talaga? Alam nyo guys, nanonood naman siya. Nanonood talaga siya. Kasi paano niya
malalaman na nag-cheer siya doon sa, paano natin malalaman na nag-cheer siya sa Japan athlete kung hindi siya nanonood? Nanonood siya. Nandoon din talaga yung pag-aalala ng isang ina kung ano yung kahihinatnan ng laban ng kanyang anak. Totoo yan, nanonood yan. Kaya lang, that time na nanonood siya, meron na kasing bahid na issue, kaya hindi siya ganun hindi na siya nag-show off ng kanyang support sa kay Carlos sa social media. So, deep in her heart, I know na isa siya sa mga number one na kabado bago ang lahat, bago ang sambayan ng Pilipino kasi nanay siya. Okay, next tayo guys. Dito tayo kay Mr. Yulo. Ipagdarasal na lang natin si Kaloy at saka si Chloe. Ano sila nasa alapaap hindi pa nila alam kung ano yung mga mangyayari. Karma. Joke lang. Ayan, ipinadaan sa joke pero actually masakit ito. Masakit sa isang anak na makatanggap ng salitang karma. Masakit din sa isang ama na bitawan niya yung kanyang ganitong klaseng statement patungkol sa anak dahil galing yan sa kanya, hindi yan niya kinuha o hinugot sa kapitbahay, dugo niya mismo. Pero may realization to after he released this statement. May realization siya kahit may pa kadugtong na joke. Next. Sinungaling na magnapa. Best award talaga ang Beshi Wap. Ito kasi yung nag-trending na sinasayaw nila sa TikTok na Beshi Wap. 'Di ba? Yeah, very itong statement o itong akusa. Ito yung red flag na sabihan mo ang magnanakaw ang nanay mo, kasi kung magnanakaw ang nanay mo, noon pa lang finash ka na sa toilet bowl. Alam nyo guys, masakit ito, napalitan nila, masakit sa panga itong palitan nila ng mga statement na hindi na ito mabubura, nandito na to sa Google. Kahit i-type nyo dyan, dami nang lumalabas sa Google. So, this cannot be erased. This will not be deleted. Gawin muna nila yung mag-focus sa kanilang mga mali sa buhay, then pagsisihan, then kasunod na action is reconciliation, mapaglapit nyo ang isa't isa, paglapitin ang isa't isa, at magbunyi kayo sa inyong tagumpay, hindi sa ganitong palitan ng mga statement. Kasi andyan na daw, hindi na ito mawawala. This is already, the damage has been done. So, hindi na ito mabubura sa isipan. Ayun guys, so yun lang po. Nagbasa tayo ng mga statement, ng random statement ng palitan ng kanilang, ng pamilyang ito sa kanilang issue. Meron kayong mga suggestion, reaction, so i-comment nyo lang dyan sa baba. Pero hindi ko binabasa ang negative. Bahala kayo dyan, yung mga negatibong nagko-comment. Anyway, thank you very much.